Nazi level, no? Parang, sabi ko, ang lala nyo. Ang lala nyo. Parang you're mentally ill. Like, that's mental illness. Like, Alvin, sa Netherlands, no? Matindi rin ng labanan ng socialist and conservative. Pero wala ka maririnig na. Correct. Wala ayaw talaga. yung magagamot kasi socialist yung doctor. And you know what? The politics here, they're not really discussed like it how we Filipinos are discussing it. Totoo lang. And they don't care. Walang, it will not... Masyado nilang siniseryoso. Bakit kailangan yung... As in, really? Kailangan mo talagang malaman kung sino ang DDS doctor? Bakit hindi lang DDS doctor? Bakit hindi mo na rin alamin kung sino ang DDS cashier sa supermarket? Sino ang DDS na labandera? Sino ang DDS na katulong? Sino ang DDS? Lahat na. Sino yung DDS na drivers? Para hindi mo bibigyan ng chance na makapag-overtake, ganyan. Lahat na bakla, bakit maghihinto ka sa doktor? Buuin mo na. Grabe, no? Ibon, palakpa, ipis. Oo, ano ba tong aso na to? DDS ba tong asong to? Grabe, no? Degenerative na yung pag-iisip ng mga taong ganyan, to be honest. Very much so. Like, parang sabi ko, gusto ko rin DDS na piloto. Ganun din. Ganun. Ano ba? DDS na bus driver, ano ba? DDS ka ba, bus driver? Hindi ako sasakit. Baka magkakaroon na tayo ng ID, DDS or kakab. Dapat seryosohin nyo. Bakit sa doktor ka lang? Itodo mo na. Lahat ng profession, accountant, waiter, na parang, ibig sabihin, ikaw na ang Karen ng Pilipinas. Correct. Dapat itodo mo na. Dapat pati, sepulturero, embalsamador. Lahat na bakla. Bakit kahihinto sa doktor? Kompletuhin mo na. I would like, kung seryoso ka sa buhay, sana ganito, na bago ka, na paglalabas ka ng bahay mo, before you interact with someone, karinderya, Nay, DDS po ba kayo? Kasi kung DDS kayo, hindi ko bibili. Punta ka rin ng Jollibee, punta ka rin ng fast food. Sino sa mga cashier dito ang DDS? Hindi kasi ako pumipila sa mga DDS na cashier. Hindi. Ano to adobo niyo? Baboy ba nito yung may-ari DDS? Kaloka. Public CR. Yung public CR. Sinong naglinis na to CR na to? Baka DDS. Totoo. Mental illness na talaga. Actually, sa banyong DDS ang naglinis. Ano rin, di ba? Nay, itong mga gulay, ano to? Gusto ko talaga yung mga kakamping, no? Pag sila naging, magandang satire to, pag sila naging nasa kapangyarihan, required lahat ng karinderya na ilista ninyo kung saan nyo binili itong mga ingredients ito. Yung magsasaka nito is DDS. Ito ba, it will be forbidden. Ganyan. It's not gonna happen, Matuto. They don't even care who you are right now. Do you really think they would care who you are when the cha-cha is going on? You're delusional. Yung lumang konstitusyon mo, hindi ma-carry out ng maayos eh. Pagkatapos, gagawa ka pa ng bago. What made you think? What made you think na yung bagong rules na isusulat nila is something that is favorable to everyone? Something that is going to take into consideration yung karapatan mo, yung pagkatao mo, yung kapakanan ng mga maliliit na Pilipino. Kung yung lumang, ito nga ang konstitusyon natin ngayon, di nare-respeto. What do you think they're going to respect the new changes? Hindi nga, kasi nga, maganda yan, FDI, etc. But the thing is, the elite will make sure that they're the ones who's going to benefit with whatever changes that's going on. And they will keep on giving you breadcrumbs. That's what's going to happen. You know, okay, gusto mo. Okay, syempre, gusto ng mga elite yung cha-cha kasi magkakaroon tayo ng term extension, which is going to happen because you need the transition government. So, tuloy-tuloy ang biyaya. Ngayon, pagkatapos nun, bahala na kayo sa buhay ninyo. Hindi ba? Ako, wala akong pakialam, di mag-cha-cha ka. Let's see.
Because magtsatsa ka man o hindi, it's all going to be the same thing as long as hanggang nandyan ang tatsulok. Sila ang nasa top. You will never achieve what happened in the Netherlands kahit magtsatsa ka dyan because the Netherlands underwent a real revolution. Yes. Before to nagkaroon ng parliament, what happened? Bakit nagkaroon ng parliament system sa Netherlands? Because the common people wanted power against the elite, the monarch. O ngayon, itong tsa nyo, who is the common people wanting power against the elite and the solution nila ay parliament system? Who? Wala. Ikaw? Sila lang din yan. Nobody cares about you. You're not gonna even be elected. What's going to happen there is that the oligarch-controlled parties, ano na tayo? Parliament. Okay, the oligarchs will now fund political parties. And so, the oligarchs will decide. O, ilan ba? Ilan sa inyo? 20, 30? Okay. And then, pagdating ng formation of government, kung meron mang party of the people dyan, ipiparahin kayo. Kayo ang parating minority. Kami ang ruling government. And we will rule as long as we want. Perfect. Oh, okay lang. Sabihin nyo okay lang. Ako okay lang din. Kasi wala rin mga magbabago eh. Ganun pa rin naman. Yun nga lang, hahaba nga lang yung buhay-buhay nila. But it's still going to be the same. Ano nga lang, efficient nga lang sa bansa kasi hindi mo na kailangan magkaroon ng election every 6 years or 3 years. So, the elite will just continue forever, which is less gastos, no? Which is more stable elite. That is assuming that they're going to put everything there that are beneficial to to everyone. Hindi nga tayo ano yung lalagay nila diyan sa diba? It's beneficial to them. Exactly. Pwede na sila okay. So anong gusto niyo division of properties? Ikaw, gusto mo ba ng ng renewable? O sige, kayo nang ng renew. Kayo na. They will divide the country just like how they did. Okay? So it's not gonna it's the same thing. So do not mistake that you will suddenly become the Netherlands because the Netherlands underwent a real revolution, a class revolution. You don't have that here. Okay? So don't think that you're suddenly gonna be like Netherlands without a real revolution. Wala pang nangyayari yan. The Philippines is not an exception. Ano ka? Bigla na lang exception ng Philippines na kailangan mong buwagin ang feudalism para ka mag-industrialize. Oh, correct. Alam mo, ang pinakagusto ko din dito sa Netherlands is that yung mga politicians nila or your officials occupying public spaces, if magkaroon man lang ng a very small portion of supposed irregularity or corruption issue tied to that particular political party, no? Immediately, it will force the entire government to step down. Magkakaroon talaga ng another election. That happened twice already. Wala kasi tayong alam mo, Alvin, sa public service kasi napakababa ng standard natin. Civil service nga lang ang required para maging government employee ka. Pagkatapos pag elective official ka, can read and write lang yung requirement tapos tumira ka din. Sobrang baba. Kaya everyone can really take advantage of the the very very flimsy kind of democracy that we have. We have a very very low standard. And maswerte nga tayo that someone like PRRD emerged diba? Pero sa totoo lang, this is really a party of idiots. Biruin mo, anyone can just promise and say, oh, we're going to do this, takbo ako, ganyan. There's really no standard as, let's say, dapat nag-serve ka muna doon sa political party mo who is your political party which advocate for certain things. So doon mo ipakita yung galing doon sa advokasya
And then once you are maybe nominated by the party or voted upon to represent the party, then you will be allowed to run in an elective position. Yung Alam mo mga dito, ganun, Joey, wala tayong ganong klaseng standard. alam mo dito, pag if you want to belong to a particular party, irarank pa kayong lahat na maging part ng official list ng party. And then from that particular ranking, irarank kayo based on your achievement, academic or non-academic achievements, ano yung mga contributions mo, ganito, ganyan. And then if that particular party will receive 3 seats or 4 seats or whatnot, then magiging party ka doon based on the ranking. Yeah. And yung ganun kasi, pagka meron kang, meron kang measure on how they're going to perform as public servant, if they already have some sort of track record, let's say nag-serve sila dun sa whatever political party na meron sila or nag-serve ka na, alam mo yun, yung napunta ka na doon sa, merong certain service na preparatory before you go to public service, whatever that is. Sa iba't ibang bansa, iba-iba yung way nila on how to prepare their public servants. In our case, wala, civil service lang eh. Para maging government employee ka, civil service exam lang ang mo lang yan, okay na eh. Bibigyan ko ng isang example Halimbawa yung mga natin, yung equivalent natin ng special economic zone, yung mga PEZA. Do you know how the Philippine elite took advantage of that? Kasi kailangan ng foreign investment eh. So ang ginawa nila, nagtayo sila ng shell company. They become the partner. Become the partner and they enjoy the taxes. Not even the partner. Nagtayo talaga sila ng foreign company, ng shell company, UK, ganyan, Cayman Island. So, yun ang ginamit nilang mag-invest doon sa PESA. So, they're the same. They enjoy the taxes without really being foreign. They just circulated their wealth. Grabe sila, no? Or sila yung magiging partner. Kailangan mo maging partner kasi kailangan ng partner. So, it's still captured. No, it's still captured. Kita mo yung PESA. Bakit yung mga PESA mo sa Pilipinas ay hindi naging katulad ng mga special economic zone ng ibang bansa, ng China, ng Middle East, yung mga special economic, 'di ba? Bakit hindi naging ganun kabongga? 'Di ba? Open FDI, open FDI. Ganun naman ang mga special economic zone open FDI, 'di ba? Hindi naging ganun kabongga kasi hindi naman talaga investment ng foreigner 'yon. Di ba yung sa PESA, biglang, nakita ng mga kailangan lang pala, foreign company. Not necessarily foreign yung may-ari ng company. So, ganun na nangyari. Tingnan niyo yung mga PESA, nakakaloka. Parang, titignan mo yung, si bakla. Nagtayo sa UK ng tapos nag-invest sa PESA. Pera lang naman din. Umikot na yung pera. Mga bakla kayo ng taon. Ganun ang kalakaran. The elite of the Philippines is a resilient, adaptive group. Gusto mong baguhin ang sistema. Okay. Mag-adjust kami. Makikinabang. Okay, tamo. Diba? Nawala na. Yung feudalism, nawala na ng value ang land. Kasi nga, mas malaking kikitain kung mag-i-import ka. So, yung mga syenderos, saan sila nag-transition? Importation. Importer na sila. Importer na sila. Wala na silang pakialam sa lupa. Kaya nga wala nang saysay yung mga, land reform. Kebs kami sa land reform. Na kami? Importer na kami. Kami nag-transition. Doon sila lilipat kasi nga wala naman nagkaroon ng revolution. It's the same, they are the same family that's going to be, and kaya nga okay, mag-parliamentary system ka, sila pa rin, they're going to be the same family in the parliamentary system. Now if you're gonna say, they're just going to evolve yung nila, yung yes, they're just going to evolve. Now, if you're going to tell me na magkakaroon na ng chance ang mga pag-parliament na tayo, magkakaroon namang chance ang mga
hindi elite na maging member ng party or magiging ano sila. The elite owns the media. They own this, etc., etc. So wala kang power. Wala, you know all the capabilities. They're just going to manipulate the system. They're going to game the system like they always did, because the change in the system was changed by the very same people who are benefiting from the old one. Yes. Bakit ko babaguhin yung sistema in such a way na hindi pa rin ako ang magbe-benefit? Mm. That's why they're so afraid of a Duterte comeback, because according nga kay Antonio Trillanes, if makaupo si VP Inday Sara Duterte, there comes after Congressman Pulong, and then there comes after Mayor Baste, and then perhaps even Kitty. So that's basically 24 years of a Duterte presidency. Hypothetically lang ha. Because I think it's only the Duterte that sees through the bullshit of the oligarchs or the elites na yun talagang ginawa ni Digong. I think the what they are afraid of is because they wouldn't be able, their future is doubtful, because this kind of leaders, they are not the, for example, kasi mahirap mag ano pa doon sa mga mas batang Duterte eh. But when it comes to VP and to PRRD, nakita nila kasi na pag yung performance ni PRRD as a president, yung performance ni VP as president, and yeah, probably the kind of politics that Kong Pulong, Mayor Baste, and probably Kitty, who's not yet in public service, ang kinakatakot nila doon kasi is yung fact that they might not be able to control these people. Hindi nila ma-maintain yung status quo, yung space that they have cultivated for decades and decades, na kung saan kailangan yung sistema would feed our own agenda. Ganun. Dapat kunwari ang election lang tayo, kunwari ang nakikipaglaban sa karapatang pangtao, kunwari lang tayong concern sa mahihirap, pero hindi dapat totohanin. Ganon. Kaso, yun nga yung problem nila. Kasi, si PRRD, of course, wala siyang pakialam. Kung kailangan niyang manadjak ng oligarch, kaya niyang gawin. And Inday Sara is showing same potential. So, yun ayaw. Ayun nga ang eksena eh, na parang, kaya nga itong karamihan ng mga eme na mag-chat tayo, ito ang solusyon, MF. I don't really care about your solution, no? Because, di gawin mo. I don't care. Pero ako, alam ko, I've been around almost everywhere, no? I have lived in Europe. I have lived for some time in the US. Now I'm living in China. I know different kinds of system, etc. And I know I know how things would work. Most probably better than those people who only lived in their barangay. No? Yung sasabihin mo na, ito, pag pupasok tayo ng FDI, gaganyan, bababa na ang mga emirate, gaganyan. Ang sasabihin ko lang, I don't really, I don't know what exactly you're meaning by that, no? Because prices will go down and a lot of factors are considered there. Like for example, in here in China, the companies actually compete by price. Pabababaan talaga sila ng presyo. Kaya nga naloloka yung mga naloloka dito. Ay, grabe naman. Because they don't care about profit. They care about long-term viability. And that means that kasi if you have lower price, more volume. Pag more volume, longer viability. So short-term profit is low, but long-term viability is higher because may volume ka eh. Yun ang makakapag-attract ng volume eh. Price. Lower your price, higher the volume. Hindi ba? So long-term viability ka. So wala silang pakialam sa, okay, ikaw company ka, meron kang mas mataas yung profit mo, pero masusulot ko yung customer mo because mababa yung presyo ko eh. So kailangan mo mag-improve. Sa Pilipinas, sinong nagko-compete para pababaan ng presyo?
Kaya nga ang mahal ng price ng airplane, 'di ba? Airfare. Grabe yung Ayun. airfare ngayon. Alam niyo ba, gusto My kong God. pumunta sa Rage sa Davao. Gusto kong Oh. pumunta sa Rage sa Davao. Alvin, grabe, sobrang mahal. As Without in, competition, Joey, talaga they control the market. Diyos me. Well, maraming airline papunta ng Davao, no? Pero parang, putang ina, talaga ba? Hindi, not enough para magkaroon ng leverage to lower down the price ba? I Well, think how many, natin, how many airlines ba nandyan sa Pilipinas? Diba Cebu 4? I think Pacific, Cebu Air Pacific, Asia, PAL, Cebu pa. Air Asia. Eto, mag-ano tayo ha, mag-ano tayo, punta lang That's the tayo reason. sa, Here in Europe, from Netherlands to Spain, if you're lucky, you can get a flight for going there and back for 20 euros. mm, to Davao, May 23. Sayang, no? Ayan. Ito, ano natin sa share this tab. Ayan. Ito yung mga prices ngayon. 10, My God, grabe, ano no? lang to, one way lang to, one way lang yan, Manila, Davao. Ayan, 10,000, Ay, saan 11. to papunta? Papunta Saan sila Davao. pupunta? One way lang yan, Grabe, Ben. no? Ang mahal naman ito. Magkano to sa Yung euro? presyo ng palo, 21. That's more than 150, almost 200 na. Bakla papunta ng Switzerland. Kaya nga, di ba, weird na kaayo. Sobrang sad talaga, actually. Alam mo yung presyong to? Ito na yung presyo ng 2008. Yun ang presyo ng ng return ticket to Hong Kong. Grabe, no? Ano one way lang yan one way, hindi pa yan round trip So wala nang wala siyang, wala nang, ang ano ba ng airplane? Kaya nga, tsaka economy lang naman. Economy, regular lang. Grabe. Sabi ko, takira kayo, yung mga biyahe ko sa Davao, punta lang ako Hong Kong, punta na lang ako ng Vietnam, Cambodia, Diyos me. As in, sobrang mahal talaga. It's crazy talaga. Gusto ko pumunta ng Davao. Kaya nga wala nga silang Rage doon, may Rage event. Tapos nakita Di ba ko ngayon na yun, Joey? Ngayon naman yun, di ba? Oo, today. Nung nakita ko yung plane ticket, mahal ko kayo. Mahal ko ang bayan. Pero ang sakit sa bulsa. Oo nga. Kaya nga. That's actually really expensive kasi talaga, I swear to you, if you book on a certain time, you can really take advantage of a 20 euro return ticket na to Spain. Kasi yung mga kaklase ko before, my God, yan yung ginagawa nila. Alam mo, yung mga mayayaman dito, yan ang ginagawa nila. Yung kung saan pa sila practical na makabook, na makaless ng ticket, doon pa sila. Diyos me. Minsan mas mura pa Manila to HK kaysa Manila Ilocos. Kaya sabi ko, HK na lang ako magbakasyon. Ay, Edmar, nandito ka ba sa Manila? Magkita naman tayo. Ano to si Edmar, travel vlogger? Ang dami na nitong mga probinsyang napuntahan. Kasi nakapunta na Oy, to ng kausapin mo na si Manang Neo. Kanina pa siya nandiyan. Oo. Ayun, anyway. So, Edmar pag nandito ka, kita naman tayo. Kwentuhan mo naman kami ng mga travels mo. Ayan. Anyway, hello Manang Neo. Ayan na magpasalita na tayo para Sige. umandar na ang barko. Hello! Hi! Hala, Hello. nakakatawa dito si Alvin. Hi, Alvin. I follow you always. Hello, Ito ma'am. Hello, Bisaya po ko. So, yeah, Hello, Bisaya ma'am. represent. This is what I can tell. Let's eat the rich and slay them. Charot. Hindi. Let's eat 1%. Sa totoo lang, BBM really dragged the whole nation into this hellhole na siya lang dapat andun eh. Frustrating, oo. Pero, yun nga lang, ang sakit sa loob na it's like
oh my God, naiiyak ako. It is like Duterte versus all. Yung lahat ng allies, like, gagapangin at gagapangin talaga nila. And at ito pa, kasi gusto ko lang kanina na narinig ko about yung feudal system. They really do not want another Bisaya. Like, truth be told, especially from Mindanao, to have another like presidency. Like, very obvious. Active ako ngayon sa threads, Joey eh. So, just Oh, hold on, they may want a Bisaya as long as the Bisaya would would be pink. would heed to their demands and Exactly. whims and caprices. Ayan. Oo, ganun. And there was this post, di ba yung mga DDS, tinatawag nila kulto, ganto, ganyan. And there was this post na nagre-research daw siya sa Google. I have it here exactly kasi ni-screenshot ko talaga. Nainis talaga ako na na-trigger ako ng bongga eh. Mm-mm. Ang sabi niya, nanginginig ako, nakakainis. Sorry. Sabi niya, am I the only one who Googles doctors here in the PH in the Philippines to make sure I do not entrust myself or my child to a DDS doctor? Akala ko kasi unheard of yung DDS doctors until I got exposed to threads. Like, Ano ba yan? Sino ba yan? Ano ba to, Nazi? Nazi ka ba? Crazy level na. oh, Nazi nga, kasi level, no? parang, sabi ko, ang lala nyo. Ang lala nyo. Ang Parang lala- yung, You're mentally ill. Like, Oh. that's mental illness. Alvin, sa Netherlands, no, matindi rin ng labanan ng socialist and Yes. conservative. Pero wala ka maririnig na Correct. Wala Ayaw yung talaga. nakagamot kasi socialist yung doctor. And you know what? The conservative politics doctor. here, they're not really discussed like it how we Filipinos are discussing it. Totoo lang. And they don't care. Walang, it will not, Masyado nilang sineseryoso. Bakit kailangan yung... As in, really? Kailangan mo talagang malaman kung sino ang DDS doctor? Bakit hindi lang DDS doctor? Bakit hindi mo na rin alamin kung sino ang DDS cashier sa supermarket? Sino ang DDS na labandera? Sino ang DDS na katulong? Sino ang lahat na. Sino yung DDS na drivers? Para hindi mo bibigyan ng chance na makapag-overtake, ganyan. Lahat na bakla, bakit maghihinto ka sa doktor? Buuin mo na. grabe, no? Ibon, palaka, ipis. Oo, ano ba tong aso na to? DDS ba tong asong to? Grabe, no? Degenerative na yung pag-iisip ng mga taong ganyan, to be honest. very much so. Like, parang sabi ko, Gusto ko alam rin mo, DDS na mamamatay. piloto. Ganun din. O, ganun. Ano ba? DDS na bus driver. Ano ba? DDS ka ba, bus driver? Hindi ako sasakit Baka sa'yo. magkakaroon na ganyan. tayo ng ID, DDS or kakampi. Dapat seryosohin nyo. Bakit sa doktor ka lang? Itoto mo na. Lahat na. Lahat ng profession, accountant, waiter, na parang, ibig sabihin, ikaw na ang Karen ng Pilipinas. Yeah. Correct. Totoo. I want to talk to your manager. Why do you have a DDS here? Grabe, DDS yung no? manager. Kaloko. DDS yung manager. That's actually really crazy shit na level, to be Ay, honest. very much. Like, yung parang ang lalanan nila na sabi ko, alam mo mamamatay yung anak mo because of your unhinged pride and yung hatred mo. At saka, ito lang kasi sa totoo lang, for everyone listening. Sabi nila, bakit daw hindi uso yung cancel culture sa DDS? You know why? Kasi we have a life. That's why we do not have time to cancel. Tapos, yung mga DDS kasi, bardagulan sa bardagulan. Kaya parang yung mga Oo. lock profile, kaya parang, Nanood kami kahapon ng yaya ko to si Direk. Sabi ko, Direk, nood tayo ng Jesus Christ Superstar, ganyan. So, yaka! Ayun, gano'n. Kakamping yung kakamping yung... Tapos sabi ko gano'n, kaso nga lang talagang yung desire nung jowa ko manood talaga ng Jesus Christ Superstar. Kahit kakamping yung Mary Magdalene. Di ba Mary Magdalene din si Gab Pangilinan? Yung Mary Magdalene doon si Gab Pangilinan, super pink noon, ganyan. Tapos after na yung panood, sabi ko, hindi ko gusto yung dance, pero yung vocals lahat perfect, magaling, ganyan. Oh, including yung kakamping, magaling yung kakamping, ganyan.
we can talk about it like, you know, in the most objective way, na, 'di ba? Mhm. Art naman. Ang problema doon, ganyan-ganyan. Pero sila, of course not. No, hindi nila, Oo, mamamatay hindi sila, nila I Jenny. cannot believe na ganyan na very low na talaga yun na level, to be honest. Like, you want to identify anybody na Diba parang, even a matter of life and death, titingnan mo pa, DDS ka ba, Doc? Kasi hindi, can you imagine that scenario na, okay, na ano, nabangga ka na, and then eventually you need an immediate doctor, and the only doctor available is a DDS, apparently. So, mamamatay ka na I'd lang. rather die. Kaya, Dapat todo mo na. Dapat pati sepulturero, embalsamador. lahat na bakla. Bakit Oo. kahihinto sa doktor? I Kompletuhin mo na. Na Mm. I would like, kung seryoso ka sa buhay, sana ganito, na bago ka, na paglalabas ka ng bahay mo, before you interact with someone, karinderya, Nay, DDS po ba kayo? Kasi kung DDS kayo, hindi ako bibili. Oo. Punta ka Naluloka rin ng ako. Jollibee, punta ka rin ng fast food. Sino sa mga cashier dito ang DDS? Hindi kasi ako pumipila sa mga DDS na cashier. Hindi. Ano to adobo niyo? Baboy ba nito My yung may-ari God. DDS? Kaloka. Exactly, todo mo na. Public CR, Ano yung sourcing public nito? CR. Sinong naglinis na to CR na to? Baka DDS. Totoo. Hindi ako Mental iihi. illness na Hindi talaga, ako actually. Totoo. iihi. Sa banyong DDS ang naglinis. Naglinis. Saka ano rin, di ba? Nay, itong mga gulay, ano to? Gusto ko talaga yung mga kakamping, no? Pag sila naging, magandang satire to, pag sila naging nasa kapangyarihan, required lahat ng karinderya na ilista ninyo kung saan nyo binili itong mga ingredients ito. Yung magsasaka ba nito is DDS? Ito ba, Yeah. it will be forbidden. Ganyan. Mm. Miss Jo, What? Anong Just pinupost niya, Manang? ako, Anong pinupost Ataw- niya, Manang? Si Jam kasi, ano daw kasi siya, parang sobrang yaman daw. And I think it's true that the family is really rich in Butuan. Pero kasi yung parang may MHC ka na parang hindi daw siya totoong anak. But whatever. And she's acting like heiress. Like, I was born, bata pa lang ako, 20 ano yung trucks, Jam 1 to 20, ganyan kami kayaman, blah, blah, blah. Pero makikita mo yung lifestyle niya, hindi. Yung parang, ano ba? And yun, tinitira niya si VP Sara. And she even said na stupid daw si Sara. Yung sobrang banat niya kay VP. Kaya, binanatan talaga siya ng mga Bisaya, ng mga ano. Tapos lahat talaga pinuna sa kanya. And may late, yung parang pinupuna, nag-post kasi siya ng dinner niya, tapos steak. Kasi may beef, alam mo yung cut ng steak, tapos may butter, tapos yung sangkalan, ang dumi. Kaya sabi ko, Diyan, may extra sangkalan ako dito. Mas, Bakit siya? Wait, so nagpo-post siya ng pagkain niya? oo, tapos Kumakain yung siya na, yung parang ano niya, yung parang dinner dinner, niya, nag-prepare social. siya, ganyan. For Na steak what? daw, ganyan. For the update sa Sa mga tao. pinagmamalaki niya na steak yung, Aha. ako naman Tapos parang, yung, Beko. pero din ako na, no, yung Kasi dito sa Netherlands, alam mo yung steak. Steak is parang fries na lang yan dito. Parang parang, masusok. ano naman yun kung steak? Well, kung ano yan, girl, kung steak yan na prepared sa isang sikat na restaurant, no? Siguro, maglalaway ako. Pero kung ikaw nagluto, bakla, wag na lang. So parang, Diyos ko, sansa mo lang. And lastly, ano naman ngayon kung steak yung ulam mo, bakla? Una-una, eating steak all the time is unhealthy. You're just showing to us that you don't really care about your health. You just like to display your wealth. And that Ouch. tells me that you are a shitty person inside. Grabe ka. Savage na naman si Sas today. oh my Sas, gosh. nag-react lang ako ha. Mm-mm. Great statement, Sas. I mean, seriously, Totoo. if you're going to tell me that you just eat steak because we're so rich, we only eat steak all the time. Shitty Where do you even- life. Because eating steak all the time is actually bad for your health. No? That means that
you care about external validation, but not actually about your health. And that means Exactly. that you are such a you're such a sad person for me. She Hearing yata is even sa the Senate or the Congress, no? Kumbaga, Siya pa yung nag-interview kay BBM. Siya yung nag-throw ng yeah, very difficult questions yes, na yes. Oo. Yun na nga eh. sinagot Kasi talaga nga, yan. Teka, kaya nga, ano ang tawag iba dito? na eh, iba na eh. Oo. Ang tawag dito, we have to end the live, no? Kasi mag-aalas 4 na. Pero let's just, parang leave our last messages. On the, Early mo naman mag-end. talaga ba? Ang aga mo naman Ganado kasi. Ganado kasi. ang aga mo naman magsara. Nag-enjoy pa tayo sa usapan. Ito naman. Alas 4 na dito sa Pilipinas, no? Dito mag-alas 10 pa lang. Ito naman, AJ naman ito. Kung kailan napapasarap ang usapan eh. Let's just zero in on the Bakit topic. ang tanda ni Joey, no? Ang tanda nung madaling araw na, tapos sige na yung usapan. Ako, masabi ko, ako ang pinakamatanda sa inyong apat. Grabe sila. Huwag tayong gano'n. Natulog din tayo, guys. Oo. Sabi ni I am invincible ang aga pa. Oh. Baka nasa ibang time zone. Hanggang tumilaok yung manok Joey. Yun yung yung benchmark. Hanggang tumilaok yung unang manok dyan sa kapitbahay ninyo. Mga ano pa kasi yan, ang tawag dito, mga mamaya pa out ng mga yan. Grabe, 2,000 pa yung nanonood. Oh, grabe. Power na power. Tatay Marcelo. Kita mo kung kailan yung mga tao gusto, ayaw. Gitera ka talaga, Joey. Kung kailan gusto ng mga tao. Balik tayo doon sa topic natin. Ano na to, last na round of discussion. Alvin, do you think, hindi, si Tatay Marcelo muna. Tapos, Yung mga kababayan natin, they will really try and be more vigilant and observant sa societies nila. Kung there's a sudden surge of what seemed to be an activity associated to paano ko ba siya sasabihin? Associated to things na nag-destroy ng ating society. Because I believe there will be very, very soon. So, yun lang, I think. Ay, birthday pala ni Ann Harot. Batiin natin si Uy! Ann Harot. Happy birthday, Ann Harot! Harot! Ayan. Oh my birthday. God, happy birthday! Oo. Ano yan? Ang tigasin ng Paris. Correct. Tigasin ng Paris. Ayan. Ayun. Ayun. Anything else, Alvin? No, yun lang masasabi ko. I really, I think my lasting statement, I think my lasting statement will be, I hope that the Filipinos will open their eyes to what's happening and not forget that we are really still a sovereign country. Even though, discuss naman talaga ni Sas what's the nature, that's the realistic nature na permeating our society, that we are still a feudalistic country. And we sure hope na magkaroon tayo ng agency to challenge existing powers in the, even though most likely they will just brush it off, knowing that they are our lords, kumbaga, no? But still, I hope that you will find it within your heart to embrace that we Filipinos and our forefathers really fought and died for the supposed liberty and freedom that we're supposed to be enjoying, to be passed on to the next generation. So sana, gumising tayo. Sana, I know it sounds so idealistic, but let us try to give it a chance. Do not let our Philippines, our motherland, be just disregarded in as far as our sovereignty is concerned. So yun lang. Yun lang masasabi ko talaga. Ayan. Thank you very much, Miss Thank Netherlands. you. Miss Yan China, how about you, Miss China? You think in 2028, DDH will agree to no election scenarios? DDH? DDH. Well, maybe that's necessary na magka-Noel. Nang malaman na kung ihiwalay ang decolor sa deputy.
Yan yung final reckoning, ano? Yan Hindi, yung you know, the ultimate parting of the sea. kasi ito lang sinasabi ko sa mga DDH. You have an alliance with Marcos, Mm. with BBM and Lisa. I'm pretty sure na isang pinangako sa inyo is, term kayo ang susunod. Time sharing. Hindi kayo susunod. After ko, kayo susunod. That's the Tapos only yung way to Noel. get them, yes. Oo. Tapos ngayon, Noel, maglo-Noel tayo, mag-extend tayo ng term, ganyan, extension ng term. Siyempre, papayag ka kasi, extend tayo ng term para mawala si Sara, ganyan. So, the campaign leaders are drunk in their revenge to even see where this is going. So, hindi mo yan makukonvince sila kasi ang focus talaga nila is revenge. Paanohin natin, tagalin natin si Sara kasi mas madali namang eventually mas madaling kalaban si BBM kasi wala na siyang supporters, ganyan, tayo na lang. You don't know what you're doing because ganun din ang iisip ni BBM. Pag natanggal na niya yung mga Duterte, mas madali rin kayong kalaban. Hindi. At saka, pag natanggal niya yung mga Duterte, tapos nasa kanya pa rin ang power. Diba? Hindi na ibibigay sa yan. Ibigay sa inyo yan. Diba? Ano sa tingin ninyo? Nagkakaroon kayo ng alliance dahil pareho? Dahil bigla na lang all of a sudden, oh my God, tayo talaga magkakampi after all these years. Joey, oh my God, puti-puti pupo, tayo talaga. Oh my God, I love you, Joey. Ganon? Do you really think na ganun ang inyong eksena sa buhay? Well, the higher ups ng mga campings, no? They already know na, okay, we will tag along. Pero yung supporters, they might be thinking, na, sige, lunukin na lang natin yung ganitong eksena with BBM. Kasi, para tayo na rin yung susunod. Parang, let's play Machiavellian. Ganyan. Let's play Machiavellian game with Machiavelli. Ganyan. Yun ang iniisip ng mga kakamping supporters. Pero yung mga camping leaders, yung mga higher ups, alam na nila yan na, magno-Noel tayo, magte-term extension tayo, magaganyan tayo. Sila naman, ang usapan dyan sa higher ups, okay, sige, pwede tayong mag-term extension, ganyan. Pero, kailangan meron tayong looting division. Dahil may mga assigned looting areas tayo. Yes, exactly. Toka dapat tayo. Hindi ito pwede. Gano'n na lang ba? Papayag kami na mag-ano ka, pero kailangan ito yung sa amin, ito yung ganyan. Basta wag lang mabalik uli yung mga Duterte, okay na yan. Pero kailangan meron tayong looting division. Yan ang usapan sa higher up. Yung mga followers, ang iniisip nila, kailangan natin tulunukin. Kailangan nating makipag-deal sa devil dahil ito lang ang paraan para maisalba natin ang Pilipinas at magkaroon ng magandang buhay ang mga Pilipino at tayo ay mapunta sa heaven. Sometimes we need to deal with the devil in order for us to do good in the world and make everyone happy and rainbows everywhere. Yan ang iniisip ng mga followers. Oo. Yan yung iniisip ng mga ng mga maliliit na. Hindi yan ang iniisip ng mga leaders. Hindi yan ang iniisip ng mga leaders. So, iniisip ng mga leaders ninyo, okay, sige. Willing kami yan kasi magkakaroon naman pala tayo ng hatian ng kamkaman. And nakikita naman namin nag-obligate kayo kasi nagbibigay kayo ng maleta, nagbibigay kayo ng ganyan. Okay na yan. Basta lang, tanggalin na natin tong mga digong, ganyan. And that's going to happen. And I think that's what's going to happen now. So the Noel might not be, hindi siguro masustomach ng mga kakampings. But the kakamping leaders, they're in it.
And then they will use their thought leaders in order to actually make benta the idea to the followers. O, kailangan natin ng Noel kasi ganito, emerald, 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 emerald. Yan ang mangyayari. And ako sabi ko, sige, tuloy niyo yan hanggang, kasi hindi naman, kasi kita nakita mo yung situation ng bansa, hindi naman gumaganda eh. I feel for the marginalized. Padrap. Like, tingnan mo yung tourist arrivals. Ilan, girl, the tourist arrivals. Hello, hindi ka na nakabangon. At Hindi saka na nakabangon. yung tourist arrivals natin, pandemic levels pa rin, be. Below Diba? pandemic Yes. levels pa. Nakapag-recover ng ibang bansa, ikaw hindi ka pa rin nakakapag-recover. Uy, Pandemic levels pa rin. Hindi na natapos yung COVID. Correct. COVID trend sa tourist arrivals. Diyos me. diba? So, kasi ang mga Pilipino kasi, as I have observed in my 4 decades of existence, parati silang last minute. Ang panic. Pag nandyan na. Reactive. Ganyan. Yun ang malala. Yun din ang malala kasi last minute ang kanilang action. Ang panic. Ang mga last minute panic, yan din ang malala kung magalit. So, tingnan natin. Kasi makikita naman yan eh. Hindi naman magiging happily ever after. Yung mga camping followers, ganyan sila. Okay, BBM. Kasi ano tayo makipag-partner kasi lululukin lang natin. Kasi pagkatapos niyan, tayo na. And then, we will be able to make the Philippines a heaven, a mall, and this one. That's what they're thinking. Which is good. You will, ang masasabi ko lang is, kami mga DPS, okay lang na ano ba kung ma-impeach si Sara? Okay, di impeach nyo. Mawala. O di sitting pretty na kami. Panonoorin naman namin kung papaano kayo, BBM Magpapatayan. and the Philippines, I would love to see that moment. Because yun lang naman ang patutunguhan yan eh. Pag nawala si Sara, kayo na mag-aaway-aaway. At Correct. gusto kong makita kung paano kayo pagtripan ng adik. Totoo. Yan. The Wicked Witch of the parang the Wicked Witch of the South. Yung atake nila. Lang adik. Ako, may mga Kasi yung napatunayan na, DDS, napatunayan na namin. Napanalo namin si Digong na 8 diretso sa Inodoro kayo ng 2019. Napanalo si Sara. Napanalo si Bongo 2025. Bigyan naman namin kayo ng chance. Di kayo na. Yung parang, ako parang, ganun lang, mga talo, winning streak, okay na, Diyos ko, di kayo na manalo. Pero gusto kong makita na kayo naman ang pagtripan ng adik. Kasi, alam naman namin na mangyayari pag pinagtitripan na kayo ng adik eh. Hihingi rin kayo ng tulong. Correct. So, I wanna see it. It could be bad for the country, but who cares? Grabe, It's no? already bad. The situation is already bad right now. Grabe. At the expense of the people. Grabe. Di ba, why not more? Palalayin pa natin para lalong magalit ang mga tao sa inyo. Because for me, no, maybe you don't deserve an ending when the anger of the people is not yet boiling hot. Correct. I think Maybe so. you need to deserve an ending when the anger, nung na-push nyo na sa wall yung taong bayan. Because that is the ending that befitting what you did to the country, of what people pushed to the wall would do to you. And I love to see that moment.
Mm. So yun lang po Ang may hawak ng kikiam and ng kikiam fishball, siomay, siopaw. Correct. Grabe yung barangay niya, Joey. Ano, level up na. Yan. Grabe yung barangay. Level up na. Hindi. Ano naman makukuha nila sa pagbibenta ng kikiam show? Hindi na kasi sila unang-una. Hindi na nila 'di ba dati kasi yung quick cash, kaya nilang gawin yun eh kasi 'di ba nga yung dati nilang kakuntsaba sa wallet ng nanay natin. Mm. Okay lang naman pag sinabing, "Ops, kailangan namin ng pampagawa ng kanal." Approve lang nung dating may hawak ng wallet ni nanay, 'di ba? Mm. Syempre ngayon hindi na po pwede yung gano'n. Yun kasi yung quick cash nila eh. Kasi yan, ano yan eh, revenue collected yan eh. So kumbaga parang pagka sinabi na, "Nay, pengeng pera," ganyan-ganyan, yung tagabantay ng wallet ni nanay, ano lang, stamp lang ng stamp. Ganun ba? Kailangan nyo ng pera sa wallet ni nanay? O sige, wait, kuha lang ako. Ganun. Ngayon kasi hindi na nila kaya yung quick cash. So iba na ngayon yung source ng quick cash nila. Mm. Para naman sa inyong quick cash. Pwede para sa mga pambili sa lahat, pambayad sa kung kani-kanino, for their everyday expenses. Ganun. Ayun. Ay, merong maingay dito, bilhin. Ay, Hash. ayaw magpabayad. Ipatira sa mga tindero ng siomay, siopaw, Actually, fishballs, di ba? So, guys, this is really scary. This is really, really scary. mm. Ano ba binibenta? Siopaw, siomay, o asin? Lahat. Lahat. Pati asin. Mm. Mm-mm. Pampawala daw ng malas. Oo. Alam mo kung Tawas. paano yung sistema? Pati tawas. Pati tawas. Ay, Alam mo yung sistema, Sas? mababaho siguro mga kilikili niya. Kinuha nila. Di ba yung mga mahilig sa asin, yung mahilig sa maalat, di ba? Tumataba yung mga yan. Tsaka. Tsaka. Mm-mm. Scary. Nakatakot. Scary talaga. Scary. Mm. Scary, no? Bantayan niyo yung mga barangay Ano niyo. na nga, parang, Bantayan niyo yung mga barangay niyo. Nagsimula na sila na gawin Mm. niyo. Ilan nga yun? 60? 43 ata sila. Di ba yung sinabi mo? 43 students sa guidance counselor. Mga I think sinabi nila mga bad boys na mga leader. Independent leader na bad boys. Grabe Sa sila. guidance office. Oo, sa guidance so office. kung gagawin lang nung 42 na yon, magmamanage. 43. Manage. Naku, sino kaya ang mga lucky barangays na mapupuntahan nila? Correct. Aray! Ginoo ko. Good luck, no? Sino kaya sa inyo ang magiging Ano kaya mga lucky? indicators na dapat natin subaybayan or pagmasdan or let's try to observe ba? So, Ano pa yun? yung mga manonood ba dito are they looking forward to a time na ang mga kapitbahay nila ay magsisitabaan? Ganyan? Yes. At lalakad-lakad na bondat-bondat, ganyan? Yes. Na, tapos, okay, in fairness. Tapos, mga makukulit na matataba, ganyan? Makukulit na matataba. Ayan. Alam mo gusto ko talaga mangyari. Sana ang isang ang mga maging masugid na buyers ng siomay, kikiam, siopaw at asin, mga anak ng mga tanod nyo, Joey. You bet ko. Kung yung mga anak ng mga tanod nyo, para talagang bongga. Ginusto yan ng mga tanod nyo eh.
na magkaroon dyan ng siopaw asin dahil Kikiam. Mhm. and di ba, sana talaga ang mga, I'm pretty sure yung mangyayari. Yung mga yung mga anak ng tanod nyo magiging number one buyers ng siopaw. Can you imagine, magiging obese yung mga anak nila. Mhm. Mhm. Pero- Yan ang bet ko na. Kaya nga sabi ko, ay nako, gusto ko talagang makita tong where this will lead. Kasi talagang Di ba, Joey, yung hindi a mga... dark comedy. Alam mo yung matatawa ka na nakakaloka. Yung takot ko may ganito mangyayari sa banta. Pero at the same time, pag nakita mo na, oh well, kayo rin naman magiging biktima niyang siopaw, kikya, di ba? Ganyan. Di ba, Joey, nung napunta na sila sa guidance office, hinanapan sila ng mga assignment nila, yung mga papel, Mm. walang pinakitang papel. Mm-mm. 'Di ba? Kasi bawal daw. Oo. According to Psalm 3:16, sabi ni Kim Chu. 'Di ba, ang pangit ko Bawal mag-ganyan, lumabas. pangit. Sa classroom may Hirap. Bawal pa naman lumabas. Bakit? Grabe. Effort. ano pa naman yan, ano? Sobrang. Pinagandaan mo pa naman the friend. Ang oras ko talaga ito pinaganda. Pumulat na yun. Happy pa rin naman. Happy pa rin. Hindi ko kinain. Oo. Kasi yun ang motto ng mga bad students dun eh. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Ayun. Aray, yun. Pagka... Ayun. Ay, Guys. bawal lumabas. Ayun. Pero makakalabas sila. Pero makakalabas sila. Kasi Correct. sabi nga nung ano yun yung ano ni Kim Chu. Pero pagka Inayos mo. pag inayos mo ang classroom nyo, ay pwede na palang lumabas. Habay, Alvin! Habay naman eh! Sakto nga eh! Hindi ko kinain. Aray, Diyos ko Lord. May tanong Joey ang iyong isang manonood. Ano bang inspiration ng Walt Disney? Breaking Bad? I think, Yung pagpapatakbo ng siopaw, kikiam, fishball, corporate style na. Grabe naman sa barangay niyo. Pati ba naman yung mga vendors? coordinated na sila. Coordinated! Na merong mga nahuli na mga Twinkies. May mga nahuling Twinkies. Hindi ba Doon mga sa- nahuli nagbebenta ng siopaw? Oh, yung mga, yun kasama rin, yung mga nahuhuling nagbebenta. Kasi ito na nga, ito na nga yung Kikiam and siomay, ganyan. mga ganyan. Actually, ito na nga yung bagong income generating activity. Ito na nga. Pati ba naman yung nagbebenta ng Pati ba naman yung mga nagbebenta sa street food? Ganyan, mga salap, sa mga lamig, ganyan. Yes, be. At ano to, ang